natin for today is for those people who live between the promise and the fulfillment. Diba? Kasi minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin, pag nakatanggap tayo ng promise ni Lord, tapos inaantay natin yung fulfillment na yon, nandito tayo sa middle, na kung saan inaantay natin na matupad yung pangako ng Panginoon sa atin. Na there are times, sa sobrang pag-iintay natin, ang tagal, minsan sumusuko na tayo, napapagod na tayo, pero itong mensahe na to will encourage you not to give up, not to grow weary. Bagkus, maniwala sa Panginoon, natutuparin niya ang mga pangako niya. Amen? At kapag nabasa niyo sa Hebrews, maraming tinupad si Lord, di ba, na mga pangako sa mga Bible characters na akala nila hindi na matutupad, akala nila hindi nila maaabutan, di ba? Pero tinupad ni Lord. And there are people din naman sa mga Bible characters na namatay na, pero tinupad pa rin ni Lord ang mga pangako nila niya, di ba, sa kanila. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw rin, tutuparin ni Lord ang mga pangako niya sa'yo. Nagets niya? Nakuha niya? Yan. So, sabi mo ulit, tutuparin niya ni Lord. Amen. Ayan. Kaya ang title ng message for today is God's Promise of Rewards for those who serve Him. Ayan. Sa mga matagal na naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay 10 years na naglilingkod kay Lord, 5 years, 3 years, di ba? O 2 days ka pa lang naglilingkod kay Lord, huwag kang susuko, di ba? Kasi may mga promise na reward si Lord to those who serve Him and seek Him, di ba? Kaya nga sabi ni Matthew Henry, sabi niya, cast not away your confidence because God defers His performances. That which does not come in your time will be hastened in His time, which is always the more convenient season. Sabi, God will work when He pleases, how He pleases, and by what means He pleases. He is not bound to keep our time, but He will perform His word, honor our faith, and reward them. Sabi niyo, reward them that diligently seek Him. Di ba? Kahit si Matthew Henry, alam na alam niya, pag napepending ang mga pangako ng Diyos, relax ka lang, kalma ka lang. Di ba? Kasi sa mga nagtitiwala sa Kanya, umaasa sa Kanya, i-honor kayo ni Lord. Re-rewardan kayo ni Lord. Di ba? At yan ang panghawakan natin. Alam nyo, si Lord, napakatalino niya. Napakamarunong niya, napakamabuti niya. Bakit? Kasi, and one of the things He well understands is that we, His servants, get weary and discouraged from time to time. Diba? Tama naman, diba? Kahit nga si Billy Graham, nag-confess siya na there are times hindi laging up yung kanyang spiritual na buhay. There are times daw kailangan niyang bumabad sa panalangin at lumuhod sa Diyos kasi weary siya, depressed siya, at nagwo-worry din siya. Diba? Kaya tayo, from time to time, minsan nagkakaroon tayo ng pagod, nadi-discourage tayo, kaya alam ni Lord yan. Kaya naman, sabi nga dyan, He has many ways of lifting us up out of that discouragement. And one of them is by encouraging us with the promise of rewards, both in this life and in the life to come. Kasi for example nga po, sa mga manggagawa, nagtatrabaho, sa mga working, paano kayong na-encourage na magtrabaho? Kasi you know na may sahod, kinsenas katapusan. You know, di ba, alam mo sa sarili mo, pagdating ng December, may mga bonus yan. Pagdating ng mga kalahati, may mid-year bonus, ganon. Di ba, kaya naman ikaw, kahit naman tinatamad ka, nanlalambot ka, pumapasok ka pa rin. And alam nyo, si Lord, bilang matalinong Diyos, alam niya yung mga yan. Kaya sa mga passage sa Bible, sinabi niya na kapag tinuloy nyo to, pag ginawa nyo to, may reward kayong magaganap, ay matatanggap. Amen? Kaya for example, sa mga kailangan na di ba, mag-encourage na kunwari, kung ikaw ay nagki-care group, madalas talaga, una pa lang diyan, walang mga motivation umattend yan. Sino ka ba? Sino ka ba, ate? Bakit ba kami a-attend sa'yo? Kaya di ba, ang mga leader, ang mga nagka-campus minister, di ba, Bible study leader, may mga pakulo na ginagawa. O pag nag-perfect attendance kayo this month, meron kayong award, di ba? Pag sa last Friday o last Sunday of the month, di ba? O pag naka-perfect attendance ka sa Sunday school, may award ka. Kasi yun ang sample ng mga motivation. And salamin yun or shadow yun ng mangyayari pagdating natin sa langit.
nare-rewardan tayo ni Lord sa lahat ng mga ginawa natin, mabuti man o masama. Kaya may tinatawag na bema or bima judgment. Di ba? Pero sabi mo nga sa katabi mo, pero kailangan rewardan ka ni Lord. Ayan. Di ba? Pero ito nga, sabi nga, meron kunwari, si Thomas Merton, may sinasabi siya na dapat love daw yung motivation natin sa paglilingkod kay Lord. Yan yung quotation niya. Yung love seeks on thing only, the good of the one love. It leave all the other secondary effects to take care of themselves. Love, therefore, is its own reward. Pero, spiritual naman yan. Di ba? Sabi, next natin, as spiritual as that sounds, the clear testimony in Scripture is that while rewards perhaps should not be our primary motivation for serving God, hindi yun yung pinaka-motivation natin. Looking for and expecting rewards is a legitimate biblical motivation for persevering and laying our lives down for Christ and for the brethren and for the lost. Hindi masama na mag-look forward ka, di ba, sa reward. Kagaya nila Abraham, nila Moses, di ba, ang nilulook forward kasi nila, kaya hindi sila sumuko, yung city, di ba, which God has built. Yung city na hindi, binild sa earth, kundi binild sa heaven. Alam nila na pagdating ng araw, pupunta sila doon, kaya hindi sila sumuko. Amen? Kaya dapat ganun din tayo. We look forward. Di ba? Dati, kalimbawa, pag tinatanong si Bishop, ba't nyo po ba hindi pinapabayaran yung handbook nyo? Bakit yung utang ng mga pastor hindi nyo sinisingil? Di ba? Yung mga ibang mga nagtatanong sa kanya, mga argumento. Sinasabi ni Bishop palagi, sa heaven ang reward ko eh. Di ba? Sa langit ako babayaran ng Diyos eh. Di ba? Kaya yung mga pastor, pinag-aral niya talaga whether magbayad o hindi. Ganun ang Bible school noon, ng panahon ni Bishop. Di ba? Kasi alam ni Bishop na ang reward niya nasa langit. Di ba? May final judgment, may final exam. At tayo, yung mga ginagawa natin dito, whether sa church, trabaho, sa pamilya nyo, may mga reward lahat ng iyan. Amen? Kaklaruhin natin maya-maya. And sabi nga, Jesus Himself, di ba? Give us a handful of times in the gospel speaks of promised rewards as something His disciples should look for and expect. Si Jesus mismo nagsabi nun. Kaya nga, the first few examples of this are found in His sermon in Matthew, starting with, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Diba? For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Diba? Sa lungguhitan nyo yan, i-underline nyo yan. Yung sinasabi ni Jesus na, magalak kayo. Diba? Kasi dakila ang gantimpala nyo sa langit. Diba? So, ini-encourage niya yung mga disciple. Kaya naman, tayo ganun din. Tingnan nyo pa sa Matthew 5:46, tapos Luke 6:35, meron din. Sabi dyan, no? For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? Di ba? Parang sinasabi nyo dyan, at kapag naging mabuti lang kayo, minahal nyo lang yung mabait sa inyo, anong reward na matatanggap nyo? Ginagawa din yan ng mga tax collector. Di ba? So, maingay si Jesus when it comes sa reward. Kaya naman, be motivated, be encouraged, kasi lahat ng ginagawa mo, tinitake note ni Lord. Lahat ng ginagawa mo ngayon, nakikita ni Lord. Whether hayag o hindi, whether may nakikita o wala, nakakakita o wala, di ba? Alam yan ni Lord. Amen! Amen, di ba? Kaya naman, umpisahan na natin. Ano-ano yung mga bagay na sinabi ni Lord na may gantimpala at reward daw? Una, yung giving daw na ginagawa natin o pagbibigay. Kaya kung ikaw, di ba, yung tao o Kristiyano na napagod ka na magbigay, di ba, nagsawa ka ng magbigay, ito ang encouragement ni Lord sa'yo. Sabi nga, do you ever get weary of giving to the poor? Whether in person, perhaps to a homeless person, or to one of the multiple ministries that minister to the poor? Ito ang sinasabi ng Panginoon, Matthew 6:1-4, mag-ingat kayo at baka ang paggawa nyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sabi, sapagkat kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama sa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo, verse 2, ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita pa, gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao, doon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao.
Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kasi may mga ganong nagbibigay. Tama? Huy, Aaron, alam mo ba? Nagbigay ako kay Gabi, 250. Binigyan ko. Diba? Yung mga binibigay, yung inaano pa, kinukwento. Diba? Ina, alam mo ba, nilibre ko si Gab nung camp, 500 yun. Diba? Ang giver ko, no? Diba? Napakabait ko, no? Diba? Pag ganun daw, diba? Wala na tayong reward nun. Sabi, sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, wag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyo pang kaibigan. Sabi, di ba? Ano sabi? Upang maging lihim, next, verse 4, ang pagbibigay nyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa nyo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Amen? Di ba? Excited na ba kayo na gantimpalaan ni Lord? Kaya do not grow weary sa pagbibigay. Di ba? Huwag kang magsawa. Naku, bigay na ako ng bigay dyan. Di ba? Ika nga ni Charles Stanley, di ba? You cannot outgive God. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, ang dami ko nang binigay sa Diyos. Kasi, di ba? Kapag kinumpara mo yung bigay niya, abay, santambak ang bigay ni Lord. Hindi mo kayang tumbasan. Hindi mo kayang suklian. Di ba? Kaya naman, you cannot outgive God. Kaya sabi mo sa katabi mo, tuloy lang sa pagtulong. Tuloy lang sa pagbibigay. Di ba? Pangalawa naman, praying o pananalangin. Sabi, ever get weary of praying? Di ba? Nag-iisip ka ba kung may napapala ka ba sa pananalangin? Di ba? May nangyayari ba kapag nagpe-pray ako? Ito sabi ni Lord, Matthew 6:5-6, kapag nananalangin ako, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kasi na-recognize na sila eh. May certificate na sila of recognition. Ito ang pinaka-spiritual na taong nakilala ko. Tao lang yon, di ba? Tao lang nagbigay nun. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa nyo ng lihim, ang magbibigay, gantimpala sa inyo. O, di ba? So may gantimpala rin, may reward din pala sa pagpe-pray. Una na dyan, yung sagot sa prayer mo. Kaya kung pinagpe-pray mo, Lord, sige na, kailangan ko po talaga ng laptop, college na ako. Di ba? Bukas makalawa, may laptop ka na. Di ba? Lord, ang runny nose na ako, tulo yung sipon ko habang nagre-recite, pagalingin mo naman ako. Di ba? Bukas makalawa, wala ka ng sipon. Di ba? Kasi whenever we pray, yung power ni Lord dumadating sa buhay natin. Di ba? At nagkakaroon ng lahat ng mga kaposiblihan, ang lahat ng mga impossibilities ng buhay natin. Lord, masyadong masungit yung teacher namin sa Pilipino, pabaitin mo naman siya. Di ba? Binigyan ng boyfriend ang teacher mo sa Pilipino. Ayun, bumait. Di ba? Kaya ganon, may mga pagkakataong ganon na pag pinag-pray mo, di ba, lahat ng mga possibilities, mangyayari. Di ba? So ayan, giving, tapos praying, ang mga may reward. Sunod, may reward din daw to, yung pagpapasting at pag-aayuno. Di ba? Ano yung pag-aayuno? Yung hindi kakakain para lang manalangin. Pero ngayon, di ba, ang dami ng sikat na fasting, LCIF. Low carb and intermittent fasting. Di ba? May tinatawag ding forced fasting. Yung wala ka talagang makain, kaya tawag doon forced fasting. Di ba? May fasting sa sa digital world or digital detox, di ba? Pero yung fasting na sinasabi dito, magfa-fasting ka, hindi ka kakain para manalangin. Di ba? And ngayon, ang tanong dito, ano ang motivation natin sa pagpapasting? Ito yan, sabi dyan ni Lord, Matthew 6:16-18. Next natin, kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Di ba? Yun, hindi nagme-makeup, hindi nagbe-BB cream, di ba? Hindi, joke lang. Hindi naliligo, di ba? Sabi, ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yun talagang pinagmumukha nilang kawawa ang kanilang mga sarili. Sa halip, sabi, kung mag-aayuno ka, maghilamos ka naman at mag-ayos ng sarili. Hindi, yung naman, akin lang yun. Maghilamos at mag-ayos ka ng sarili. Tapos 18,
upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa nyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Amen? Ayan. Kaya yung pagpapasting pala, akala natin pinipilit lang tayo ni pastor na mag-fasting. May reward din doon. Diba? And kahit ang mga doktor, alam na nila yan. Diba? Kapag nagfa-fasting pala ang tao, nagkakaroon siya ng clarity of mind. Nawawala ang mga toxic sa isip. Nakakapag-isip ng malinaw at maayos. Alam niya si Miles Monroe, ganun daw siya. During his college times, kapag daw mag-e-exam siya, hindi siya kakain. Kaya focus tuloy ang isip niya dun sa examination. Diba? Pero pag kumakain siya, wala. Hindi daw talaga siya makapag-focus kasi may ibang pinaprocess yung katawan. Diba? Pinaprocess niya na ma-digest yung pagkain. Diba? Samantalang pag hindi daw siya kumakain, yun, nakakapag, ang taas ng nakukuha niyang exam. And ganun din, alam din ng mga doktor yun, diba, na nalilinis ang ating katawan. Parang nare-reset ba siya? Nare-reset siya. Para siyang pagkain ng gulay sa isang tao. Nade-detoxify. Nawawala ang mga toxic. Diba? Kaya kung ganun sa physical, ang mga nangyayari sa pagpapasting, how much more sa spiritual? Diba? Minsan nagiging sharp yung discernment mo, nagkakaroon ka tuloy ngayon ng vision, hindi mo marinig si Lord ng mga nakaraan, pero nung nag-fasting ka, ayan, naririnig mo na siya ng malinaw. Amen? Kaya may gantimpala kahit sa pagpapasting. Sabi mo sa katabi mo, ayan, may gantimpala, di ba? Diba? Papayat ka, di ba? Talagang aayos ang iyong figure. Di ba? Pag may sobra-sobra, ayan, aayos ang lahat. Okay, sunod naman, ito may gantimpala din daw pala dito. Yung honoring, listening, and obeying God's servants. Kaya ang tanong niya nga dyan, do you strive to honor and learn from and heed instruction and counsel from Christ's servants, be they prophets or whatever their calling or gifting? Ayan. Kung ganon, magkakaroon ka ng reward. Sabi ng Matthew 10:41, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Okay? So ganun pala yon. Kapag ino-honor mo ang God's servant, i-honor ka din ni Lord. May mga reward, di ba, na natatanggap. Kaya halimbawa, nakikinig ka sa preaching, hindi ka nang dadaldal, may reward doon. Kasi unang-una, matututo ka, tapos ma-apply mo sa susunod. Di ba? Pag nag-a-agree ka, nag-i-amen sa sinasabi ni pastor. Di ba? Ano yan? Kasi yon, pag-suporta, di ba? Pag may gawain, tinatangkilik mo. Attend kayo sa GBS, attend talaga. May BBS tayo, attend talaga. May outreach tayo doon, pinupuntahan. Di ba? Meron tayong mga gawain dito, talaga namang a-attend. Unang mag-aambag yan. Ganun yon. When you honor God's servants, God will honor you too. Amen? Kaya kapag may mga programa, lagi siyang kampe sa mga pastor. Pag may mga nanghahamak, 'di ba? Siya yung unang nagtatanggol, nagagalit, 'di ba? Sumusunod, ginagalang yung pastor, yung mga lingkod ng Diyos. Hindi lang yung pastor, 'di ba? Kundi yung mga leaders na itinalaga sa iyo, 'di ba? May reward diyan. Alam niyo, ako personally, tsaka honestly, may kinukwento sa amin sila Ate Beck noon. Na kapag daw ikaw pastor, tapos ikaw leader, tapos kung daw yung, for example, ginagawa mo sa leader mo ngayon, pag ikaw naman yung magiging leader, gagawin din ng someone sa'yo yung ginawa mo sa leader mo. Kaya for example, binabastos-bastos mo yung leader mo, pag ikaw naman naging leader, babastosin ka rin ng member mo. Diba? Pero kapag ikaw, yung leader mo, mahal na mahal mo, sinusuportahan mo, diba? Talaga namang ine-encourage mo, pinagpe-pray mo lagi yung pastor, diba? Pag naman ikaw nagpastor, ikaw naging leader, ganun din ang gagawin sa'yo. Intindihan? Amen? Amen. Kaya ganun po, yung honoring and listening and obeying God's servants, merong reward dyan. Okay? Next naman, honoring, helping, and supporting God's servants. O ganun din yun, di ba? Pag-honor sa kanila, pagtulong, tsaka pagsuporta. Ito naman, sabi nga, do you ever find yourself extending hospitality to Jesus' disciples, servants? Pinapatuloy nyo ba sa bahay nyo o ayaw nyo silang pumunta? Diba? Ayoko pumunta yung pastor namin dito. Makikita niya yung
yung kalagayan ko o ginagawa ko. Diba? Sabi, perhaps doing something practical for them, maybe meeting some material or physical need. Yan. Tatandaan natin that the term little one, next natin, once in the following passage, at first glance might seem to refer to children. Akala natin mga bata yung tinutukoy. But the context is a discussion of how God rewards us according to the way we respond to and treat His servants, yung mga lingkod ng Diyos. Ito yan, sa Matthew 10:42, and whoever in the name of disciple gives to one of these little ones even a cup of cold water, yung malamig na tubig, pag nagbigay ka daw, to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward. Diba? Yung kapag ang lingkod ng Diyos, pinapainom mo, tapos ginalimbin mo pa, wow, siya. Diba? Talaga namang re-rewardan ka ng Panginoon. Sabi nga, at hindi lang yon. Pag gumagawa ka ng mga extra mile, diba, ng mga gawain, sinusuportahan mo sila, yan yung may reward. Yung nagpe-pray ka sa kanila, yung parang iniiyak mo pa yung mga pastor, yung mga leader mo kay Lord, inaalala mo sila, tapos nagiging thoughtful ka, pag birthday nila, inaalala mo, diba? Kung wala, kinakamusta mo, diba? Kung hindi nagpaparamdam, kinakamusta mo, di ba? Yung talagang chinachat mo pa, okay ka lang? O minsan nga, sino-surprise visit mo pa, pinupuntahan mo pa, kahit hindi ka namang imbitado. Joke lang. Yan, naalala ko kasi nung time na hindi ako nagre-reply, pinuntahan ako ni Carl tsaka ni Vince. Nag-alala daw siya. Yan, pero ayun nga, digital detox, pero ganun pala yung nila, di ba? Tapos yun nga, yung sa financial support, pag alam mo na, di ba, yung parang kailangan ng tulong, di ba? Tapos yung pag may pinapagawa, talagang opo, sige po. Yan. Meron minsan pag ko na rin hindi ko talaga kaya. Normally, ako talaga gumagawa ng slides ko, ng PowerPoint. Pero there are times hindi ko talaga kaya. Ang dami kong mga teachings na ginawa. May mga kinokontak akong tao para gumawa nun. And I thank God for their lives kasi yun talagang alam nila na kailangan din namin ng tulong. Oo po, sige po lang sila. Diba? And those people, meron talaga silang reward pagdating ng Panginoon. Diba? Pagdating ng nila sa langit. Okay? Tapos yun nga, masaya mong ginagawa yun, hindi ka napipilitan. And ako, testimony ko rin yun, kasi syempre naging member din ako, diba? Na-try ko na i-honor din yung mga leaders ko, yung mga pastor ko. Every time talaga na ino-honor ko sa sila, meron talagang bumabalik. Sobrang pagbalik ng blessing, di ba? And sa akin naman, in my case, nung ako naman yung nagpastor, yung mga tao na, yung parang kunwari, pasimple akong inaabutan, o kaya naman yung talaga sinusuportahan kami, minsan gino-grocery pa nga kami. Grabe yung blessing din nila na natatanggap, di ba? Kasi meron talaga, naalala ko naman yung time naman ni Bishop Paul, meron silang member doon, ano pangalan nun? May pangalan yun eh. Yan. Yung parang lagi namang pumupunta sa kanila, tas chinecheck yung ref nila, kung may laman pa. Tapos pag nakitang walang laman, ay, i-grocery talaga nila. Sila Pastor Paul pa noon, yung pangalan niya, si Bishop. Tapos, nung time na yon, yun ang pinaka naging mayaman. Parang ganon. Naisip ko nga yung halimbawa, yung madalas na laging nagtitreat sa akin din, yung parang lagi ako nilalabas, lagi kong yung parang, ang testimony naman niya, lagi siyang napopromote. Ang taas ng sweldo niya. Dahil nga, parang kasi may blessing talaga. Every time you honor the servants of the Lord. Amen? Amen. So, hindi dapat nga ako yung magsasabi nito dapat iba. Pero kasi ito yung talagang sinabi, di ba, ni Jesus. Next naman, ito nakaka-relate din ako. Surrendering everything to follow Jesus. May reward din daw yun. Kapag sinurrender mo, sinuko mo lahat para sa Diyos, pagdating ng panahon, may gantimpala yan. Sabi nga, after watching their master's shocking treatment of the rich young ruler, Peter reminded Jesus of their devotion to him and then asked a question. Kasi ang konteksto nito, ang panahon na to, iniwan na talaga ng mga disciple, nila Peter, yung kanilang pamilya, sumunod na sila kay Jesus. Ngayon, nagtanong si Pedro, Lord, paano naman kami? Ganito yan, sabi, then Peter said to him, behold, we have left everything and followed you. What then will there be for us? Diba? Kung tatagalogin natin, Panginoon, iniwan namin para sa'yo. Sumunod kami. Anong gantimpala namin? Diba? Alam niyo ang sagot ni Lord? Ganito,
Matthew 19:28 and 29. And Jesus said to them, "Truly I say to you that you who have followed me in the regeneration, when the Son of Man will sit on His glorious throne," ang ganda "you shall also sit upon 12 thrones, judge at 12 of Israel." Grabe yung gantimpala sa mga disciple. And everyone, ito naman, tayo naman, yan. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for my name's sake will receive many times as much and will inherit eternal life. Diba? Sa Tagalog, ang version niyan, yung makakatanggap ng higit pa dito. Diba? Dito, sa earth, at sa susunod na buhay. Sa walang hanggan. So, ibig sabihin, dalawa ang reward na mga nagagawa yan. Dito, tapos sa langit. Diba? Nung ako ay, parang nung time na nagsisimula pa lang ako mag full time, yun yung time na, parang tisod na tisod nga sa akin si Papa, na ayaw niya nga akong magpastor, diba? Tapos parang yun din yung time na nag-HBS na ako, nag-home Bible study na ako. Tapos may isang pagkakataon yon, alam nila yon yung mga dating sa Tsaka alam nyo rin yon yung mga nakakasama ko sa jogging. Yun habang nasa Billason Street ako, parang nagko-conversational prayer ako kay Lord. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sumunod naman ako sa iyo pero bakit parang yung pamilya ko, sila pa yung napapalayo sa akin. Tapos parang hindi ko sila mahimok ng todo. Tapos parang sa part ko, ang dami kong mga nanay at tatay na tinuturuan, bina-Bible study, paano naman sila? Parang ganon. Tapos parang, sa loob-loob ko, parang nag-speak sa akin si Lord na sinasabi, basta unahin mo munang sumunod sa akin, akong bahala sa kanila. Tapos may prayer akong pabalik na, Lord, sige, tuturuan ko tong mga nanay at tatay na to, pero ikaw bahala sa nanay at tatay ko. Sumunod lang ako. Then, hindi ko naman akalain, di ba, na dumating yung time, di ba, kasama ko na sila, di ba? Si Paul Tabod, napanood niya daw si Papa na nag-share daw sa OBS. Sabi ni Paul Tabod, "Kuya, ang galing na ni tatay mag-share, mag-preach. Ang galing naman ng mga improvement ni tatay." Parang sa akin ngayon, masasabi ko talaga na hindi ko pinagsisihan yung pagsunod ko kay Lord. Kasi una, napanalunan ko yung mga magulang ko, di ba? At the same time, dumami yung sinasabi dyan, yung pag iniwan mo yung tatay at nanay mo, dadami. Di ba? Yung tatay at nanay mo din, di ba? Kaya praise God, andito si Tatay Arnel, di ba? Si Nanay Edna, Nanay Susan, Tita Lori, yung mga nanay, dumami, Nanay Sita. Di ba? Kumbaga parang dumami yung mga tapos naalala ko rin, yung mga sabi ko, parang naisip ko kasi, sayang ba yung mga, sinimulan ko noon. Pero pag nakikita ko ngayon yung mga tinuturuan ni Ate Ruth, di ba? Yun yung mga tinaniman ko noon dati. Na kapag nakikita nila ako, tuwan-tuwa sila, Pastor Rim. Tapos pinagmamalaki nila ako, ito una nagturo sa amin, ganyan-ganyan. Di ba? Andun pa rin si Nanay Liway. Di ba? Andun pa rin yung mama ni Jenjen. Di ba? Yung mama ni, ang tag doon, mama ni Karen. Di ba? Lahat yung mga tinuturuan ni Ate Ruth, talagang sinimulan kasi namin yon noon. Pero di ba, hindi na sayang, di ba? Kasi napapagpatuloy siya. Kaya yun yung mga encouragement ng Panginoon sa atin whenever na may iniiwan tayo. And actually, pahayag kasi yan, di ba? Sa mga gustong magpastor, sa mga missionary, di ba? Pero ako nga, parang sa lahat ng mga nakita ko magmula noon, pagka usapang surrendering na talaga, nagba-back out. Yung kasi ang gusto nila, pagka naglingkod sila sa Panginoon, may laman yung bank account nila. Di ba? Pag sumunod sila, nagpastor sila, may business sila. Diba? Pero hindi ganun yung paglilingkod kay Lord. Once na gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong magpastor, you will start talaga from scratch. Walang-wala ka. Wala kang pera, walang naniniwala sa'yo, kahit pamilya mo, hinahamak ka. Pero pagka ganun na kasi, nagba-back out sila, ay hindi na pala ako full-time, hindi na pala ako pastor, hindi na pala ako ganyan-ganyan. Pero sa mga masigasig na susunod sa Panginoon, yan ang pangako ng Diyos. Diba? You will receive many times as much and will inherit eternal life. Nung sinuko ko naman yung pagtatrabaho ko, nakita ko talaga yung mga pagpaprovide ni Lord. Sabi ko, parang napaisip ako na kung nagtrabaho ako, hindi ko mabibili tong mga to. Diba? Parang may mga time na may dinagdag si Lord. Tapos kung ikukumpara ko, kung halimbawa sumasahod ako ng ganito, hindi ko talaga bibilihan yan.
Di ba? Pero ang daming mga pagkakataon na yung hindi ko kayang bilhin, binigay talaga ni Lord. Di ba? Kasi again, di ba, for my name's sake, will receive many times as much and will inherit eternal life. Kaya kung sino man dito, di ba, kinakatukan na ni Lord noon pa man, di ba, na magpastor ka, maglingkod ka sa Diyos, di ba, ibigay mo buhay mo sa akin, huwag kang matakot. Di ba? Lalong-lalo na kung ang pag-uusapin pera. Di ba? Ako talaga, I can testify, naranasan ko yan as in zero. Pero hindi nag-fail si Lord. Pag kailangan mo, ibibigay niya sa'yo. Amen. Somebody say amen. Amen. Di ba? Pag kailangan mo talaga, bibigay niya sa'yo yan. Di ba? Sunod naman, serving Christ with all sincerity. Yan, may reward din daw yan. Di ba? Ito naman, para naman sa lahat to. Ay, hindi pala. Wala pa pala doon. Sabi, pag sincere ka naglilingkod kay Lord, sabi nga, the Apostle Paul in seeking to help the church in Corinth, be more God Christ-centered and less man-centered, and in seeking to encourage those who were trying to serve Christ in some degree of sincerity, speaks to the promise of rewards for their service. Kaya yung mga naglilingkod daw kay Lord with a sincere heart, yung sincere na sincere, may reward yan pagdating ng araw. Sabi ng 1 Corinthians 3, 8 and 14, sabi, now he who plants and he who waters are one. Iisa lang yun. Yung nagtanim, tsaka nagdilig, iisa lang. Sabi, but each will receive his own reward. Sabi, according to his own labor. Labor? Labor. Sabi, if any man's work which he has built, on it remains, he will receive a reward. At lalo pa kapag napanatili yon hanggang wakas, ayan, matatanggap niya ang reward niya. Diba? Kaya for example, sincere ka nagsimula, sa dulo, hanggang dulo, sincere ka pa rin, devoted ka, you will receive your reward. Amen? Ano yan? Ano ibig sabihin ni Paul dyan? For example, ibig sabihin dyan ni Paul, ganito, yung nag-evangelize, let's say for example, in-evangelize ni Gab, tapos winantuan ni, ang pangalan nito, ni AJ. Diba? Same lang sila. Parehas lang, iisa lang sila. Pero, parehas silang makakatanggap ng reward pagdating ng araw. Kaya hindi na usapin to kung, uy, siya leader ako magwa-one-to-one. Di ba? Kaya nga may mga tanong tayo, under niya, ka-light group niya to, pwede ko bang kamustahin? Pwede ko bang i-one-to-one? Again, ano tayo dyan? Balance tayo dyan na, kumbaga, may ethics tayo na may manners, GMRC, pero kapag kasakasakali kasi na, kunwari, usapang nalulunod na, hindi pwedeng, huy, member mo yan, ikaw mag-save. Diba? Kahit sino na. Diba? Lusong. I-save na. Kung sino yung marunong mag-save na. Yun yung ibig sabihin nun. Na parehas lang ang reward. Diba? Siya nagdala, pero winelcome mo. Parehas kayong may reward ni Lord. Amen? Siya may dala, siya nag-evangelize. Ikaw yung nagmalasakit. Parehas may reward yan. Amen? Diba? Yung nagpastor, sa isang lugar lang, tapos yung nag-missionary sa iba't ibang lugar, pare-parehas lang ng reward yan. Amen? Yung nagpe-preach sa 30 na katao, tapos yung nagpe-preach sa 30,000 na tao, parehas lang ng reward yun. Amen? Yung reward nila, Billy Graham na televangelist, tapos yung evangelist na nakita nyo lang dyan, ayan, na hindi pa pinapansin, parehas lang ng reward. Amen? Naintindihan? Kaya dapat po, magsipag tayo sa Panginoon. Yung mga nagpapastor sa small church, nagpapastor sa mega church, pare-parehas ng reward yan. Lalo't kapag sincere, di ba? Talagang re-rewardan po ng Panginoon. Amen? Kaya alam niya, sabi nung nakaraan, ang prophecy update ni Robert Slardon, sabi niya, kayong mga nasa local church, especially sa mga small church, huwag niyong pabayaan lang ang generation na to sa mga mega church. Continue to strive. Lagi niyong strive for more. Di ba? Parang ginaganon niya. Di ba? Kasi yung pag inasa lang daw natin sa mega church, ang mga tao, ang generation na to, we will lose them. Di ba? Kasi kumpiyansa siya sa mga small church or local church na talagang nag-aalaga, nagwa-one-to-one, inaasikaso. Di ba? Kaysa nga, syempre, sa mega church, hindi naman natin inaano, pero yun nga, hindi ka kasi maano doon. Yung parang hindi ka kilala, di ba? So attend ka lang, pero pwede ka nang umuwi sa susunod. Pero dito, di ba, tututukan ka talaga. At papagalitan ka kapag mali ka. Di ba? Amen?
Hindi mo pwedeng sabihin, tama ako, mali ka. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin yung ganon. Amen? Amen. At may reward din kapag may ginagawa ka, tapos ginagawa mo ito ng buong puso. Doing your work heartily. Diba? Kaya for example, whether you are in the marketplace, at home raising, and perhaps homeschooling children, serving in the military, or whatever you are called by God to give your hands to, the following instruction and promise is crucial for us to live by. Sabi ng Colossians 3:23 and 24, sabi dyan, whatever you do your work heartily. Sabihin natin, heartily. Diba? As for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance. Kasi sabi, it is the Lord Christ whom you serve. Kaya ano man yung ginagawa mo ngayon, anumang katayuan mo, di ba? Nanay ka, di ba? Hindi ka makalabas ng bahay, nag-aalaga ka ng anak. Pero kung ginagawa mo yan buong puso, tinitrain mo yung bata na yon, di ba? Into godliness, may reward din pala yan. Di ba? Pag tatay ka, hindi mo magawa tong ganito, medyo limitado ka sa gawain sa church, pero ginagawa mo ng buong puso yung trabaho mo, hindi ka nandadaya, hindi mo sinusulsulan ng mga tao, di ba? O sinusuhulan, di ba? May reward yan pagdating ng araw. Ikaw man ay teacher, di ba? Hindi ka gumagaya sa ibang mga teacher na nagchichismis na, nag-ano lang, di ba? Nagpo-post lang ng Manila paper tapos magkukwentuhan na sa labas. Kundi tinuturuan mo ng maigi yung iyong klase, yung pupils mo, may reward yan pagdating ng araw. Ikaw ay estudyante, di ba? Ginagawa mo to pa, Lord, yung pag-aaral mo, yan, may reward pala yan. Di ba? Kaya wag kang cutting ng cutting, mag-aral ng maigi. Di ba? Ikaw ay joyride driver, di ba? Nagjo-joyride ka ngayon. Paano kang maglilingkod sa Panginoon? Do it heartily. Di ba? Na kapag merong payat, isasakay mo. Pag medyo may malaki, isasakay mo pa rin. Magpa-vulcanize ka lang after. Di ba? Pero nga, yun talagang, yung dapat do it heartily. Di ba? Yung Kristiyano ka talaga. And alam nyo, pero syempre, eto, iba naman to. Kundi, hindi ko naman to niyayabang. Kundi tinetestimony ko lang kasi na-inspire talaga ako. Kasi for example, nung Monday, pumunta ako doon sa City Hall. Hindi ko siya magawa ng mga nakaraan. Nung Monday ko lang ginawa. Ay, mali, Tuesday pala. Birthday pala ni Faith yung Monday. Tuesday. Pagdating ko ngayon kay Coro, ang haba ng pila. Hanggang baba. Hanggang hagdan. Sabi ko, paano yan? Kasi may kakilala kami na pag chinat namin yon, uunahin talaga ako nun. Kaso sabi ko, pastor ako may time naman ako ngayon. Ayoko naman laging gawin to palagi. Minsan lang pag nangangarag, tsaka mabilisan talaga kailangan. Kaya sabi ko, may oras naman ako, okay lang. Tingin ako doon kay Rachel Arsiaga. Ayan. Sabi ko, walang pila. Tapos pagkatok ko, isa lang ang nandun. Tapos yun nga, pagkadating ako, nag-smile yung nandun. Ay sir, papanotaryo po ako. Ayan. Edi binigay ko na. Walang kaano-ano, tatak agad. Diba? Tapos ngayon, papaalis na ako. Thank you po. Hindi ko matanggap na thank you lang. May sinasabi si Lord na gawin ako. Tapos ang ginawa ko nga, sabi ko, uwi ba ako? Kasi last year, naalala ko, sila rin yung nagnotaryo din sa amin nang walang walang eme-eme, ninotaryo na agad. Diba? Walang eme-eme. Sorry. Walang patumpik-tumpik. Diba? Talagang notaryo agad. Diba? Kaya naman, pagka pupunta na ako sa parking, hindi talaga. Tapos parang sinasabi sa akin, ibili mo ng puto. Diba? Kaya pagka, punta lang ako ng Goldilocks. Wow, puto lang, Goldilocks pa. Kaya sabi ko, bumili akong Goldilocks. Tapos yun, pagpunta ko doon, may inaano ulit sila. Gumanon lang ako, tumabi lang akong ganon. Tapos, tapos yung mukha niya talagang hindi makapaniwala. Ay, to? Sabi ko, para po sa inyo. Tapos alam niyo yung parang mangiyak-ngiyak pa. Kayo lang po gumawa sa amin nito. Uy, meron tayong ganyan-ganyan. Salamat po. Tapos yun nga, hindi lang po to yun syempre. Nilagyan ko ng Bible, 2. Kasi 2 sila doon. And yun nga, parang kasi
na-inspire ako na rewardan sila kasi ang ganda ng service. And hindi ko naman sa nila lahat kasi naging pabalik-balik na rin ako dyan sa munisipyo at naranasan ko, sige, pumirma ka dyan, pumila ka dyan, doon ka. Naranasan ko na may nanggaganon sa akin. First time, ang ganda-ganda, may reward tuloy sila ngayon. And kung ako, nararamdaman ko yon, how much more si Lord, di ba? Na nakikita niyo, ang anak ko, kahit masakit ang batok, nagsimba, ay may reward yan. Di ba? Ay, ang anak ko kahit iika-ika, nagsimba, ay re-rewardan ko to. Di ba? Ang anak ko kahit walang pamasahin, naglakad papuntang church, re-rewardan ko to. Amen? Amen. Kasi pansin ng Diyos yan. Alalang-alalan, kitang-kita ng Diyos yan. Di ba? Ay, itong anak ko, itong nanay na to, kahit sintambak ang labada, nagsimba pa rin, hindi muna ang labada, ay may reward to. Pagdating niya ng bahay, magugulat siya. Di ba? Nilabhan na ng kapitbahay yung labada niya. Amen! Kasi may reward ang lahat ng ginagawa natin kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, basta wag ka magsawa. Amen! And sunod naman, ito nga, enduring persecution for the sake of Christ. Ayan, ito naman para sa mga missionary nga to na pe-persecute. Sabi, the writer of Hebrews was specifically speaking these words to those who had endured great suffering and persecution. Diba? Sabi ng Hebrews 10:35 and 36, sabi, therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, konti na lang, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. Ang background kasi nito, nakakaranas sila ng persecution sa kabi-kabila. And ngayon, ang sabi ng author, hindi natin alam kung si Luke ba o si Paul, huwag kayo susuko. Konti na lang. Kasi kapag konti na lang nag-endure kayo, matatanggap nyo yung pinangako ni Lord. Amen? At sino-sino ngayon yon? Yung sa panahon natin. Sila yung mga missionary na na binubugbog dahil nagdala sila ng Bible. Sila yung missionary sa ibang bansa na dahil nagpipreach sila ng gospel, nilulunod sa tubig. Diba? Kaya sila yung may reward na ganyan. Diba? And kung iisa-isahin natin yung mga crown of life, crown of glory, crown of righteousness, ang dami na mga reward ni Lord. Kaya akala natin, di ba? Ay, kawawa yung mga nasa, Africa. Pinuputulan ng ulo. Lalo sa mga Saudi. Di ba? Hindi nyo alam, may reward yung mga yon. Di ba? Kagaya yung sa kay Elliot noon, yun, di ba? Nag-mission sila, pero pinana sila ng mga katutubo. Diba? May reward yun. Kasi after nun, diba, naging Christian, yung tribo na yun. Naintindihan? Kaya tayo, ano man yung gawin natin kay Lord, whether ito man ay, parang nagtitake ka ng risk, o parang para sa'yo, magaan lang, nagsasandok ka lang ng kanin sa LG nyo, diba? Pag ginawa mo yan with your full heart, with your whole heart, may reward yan. Amen! Amen! Diba? And lastly na lang, ito na po yung last. Sabi, seeking and pleasing the Lord. Yan, may reward din pala yun. Di ba? Yung pag hinahanap mo si Lord, gusto mong malugod siya, di ba? May reward po yun. Di ba? Sabi nga, do you realize that you cannot please God if you do not believe He will reward you for seeking of Him? Sabi, isn't it encouraging to know He will reward us for seeking Him? Di ba? So sa lahat ng mga naghahanap sa Diyos, may reward kayo. Amen? Ano yung mga pastor, ano yung mga sample ng paghahanap na yan? Ito yung nagpe-pray ka pa rin. In spite and despite ng yung kalagayan. Di ba? Ito yung nagwo-worship ka pa rin. Kahit ang totoo, nalulungkot ka, may anxiety ka. Anxiety ka, di ba? May worry ka, nagwo-worship ka pa rin. Ito yung parang working ka, nagtatrabaho ka, mga 6:30 na o 7 na, nananakit na yung likod mo. Pero pipiliin mo pa rin mag-prayer meeting kasi Wednesday ngayon. Kasi you are seeking God. May reward yan. Amen? Ito yung kahit may gagawin ka naman. Di ba? Kasi Thursday ngayon. Pero magda-drop by ka pa rin sa prayer marathon. Kasi gusto mo pa rin isik si Lord. And at the same time, gusto mong maging kabahagi ng mga intercessor sa church. Amen? Kaya yung mga pagdating mo ng church dito, di ba? Tapos mag-isa ka lang, there is nothing encouraging. Pero si Lord, nakikita niya yon. Amen? Di ba? Kaya nga nung nakaraan, di ba? Nagsolo ko dito Thursday.
merong biglang sumulpot. Wow, ba't andito ka? Di ba? Nag-iisa ako dito. Di ba? Binuksan sila. Ngayon, maya-maya luhod. Tapos nakikita ko umiiyak pa. Ay, hindi ko mapagalitan. Di ba? Kasi nagpe-pray eh. Di ba? Pero para sa akin nun, pagkakataon ko na ito, magsosolo ako dito. Dineclare ko nga na walang prayer marathon, di ba? Di ba? Pero wala, hindi ko hindi ko matadyakan. Joke lang. Kasi, nagpe-pray eh. Di ba? Kasi pag ako talaga, pag nagpe-pray yung isang tao, ang ko, di ba parang sa sinabi ng God's General, na kapag ang isang tao, hindi siya nagpe-pray, tamad siya mag-pray, wala siyang galang doon sa tao na yun. Hindi niya ginagalang, wala siyang regards. Diba? Kasi ganun parang para sa'yo, wala si Lord Wala kang galang sa Diyos. So, ba't kita igagalang? Pero syempre, wag niyo namang gayahin. Ipanalangin na lang natin na manalangin sila, di ba? Pero ayun, di ba, sa mga gumigising ng maaga para katagpuin si Lord. Di ba, nag-i-spend time ka pa rin kay Lord. Whether may jogging o wala, di ba, gumigising ka ng maaga para mag-spend time kay Lord, para manalangin, may reward yan. Kasi si Lord yung nakakakita ng lahat ng yan. Di ba ako, sobrang na-inspire ako dun sa kwento ni Hagar. Di ba, kasi siya yung may kapahayagan na ang Diyos Elroy Di ba? Sipin niyo maigi, yon? Best supporting actress lang siya. Hindi siya yung bida. Di ba? Yung main character. Di ba? Kumbaga parang, kontrabida pa nga siya sa part ni Sarah, di ba? Pero ang Diyos may kapahayagan sa kanya na ang Diyos nakakarinig, nakakakita ng sitwasyon niya. Paano pa kaya tayo? Tayo ay mga anak ng Diyos. Sasabihin mo nga sa katabi mo, si Lord ang nakakakita sa'yo. Kaya tuloy lang, di ba? Kaya tama yung prayer kanina ni Kuya Jay, di ba? Do not grow weary in doing good, for in that proper time, we will reap a harvest. Ano yung harvest na yun? Yun yung reward kasi ni Lord sa atin. Amen? Amen. Kaya ang church masigasig yan. Ang church masipag yan. Ang church talagang ginagawa ang mga tungkulin nila kay Lord kahit walang kapalit kasi ang motivation natin, reward na galing kay Lord. Amen. Kaya I'm looking for that day. Diba? Na si Lord ang magre-reward sa akin. Hindi ako yung tao na mamedal. Hindi ako yung tao na maplake. Diba? Na gusto ko kada salita ko may recognition. Di ba kasi alam natin na si Lord ang magre-reward sa atin. Amen? Naglilinis ka dyan, walang nakakakita sa'yo. Walang nang babati sa'yo na ang sipag mo. Tuloy lang. Bakit? Kasi si Lord ang magre-reward sa'yo. Di ba? Wala kang kasama pero nagka-campus ka, nag-outreach ka. Tuloy lang. Kasi si Lord ang magre-reward sa'yo. Amen? Andyan yung supervisor, boss. Pero nagtatrabaho ka, hindi ka nagpe-Facebook. Di ba? So, si Lord ang magre-reward sa'yo. Amen. Anak ka na naghuhugas ng plato, kahit walang 20 na kapalit, maghuhugas ka pa rin. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi sabi nga dito, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. Diba? Kaya nga ang ganda ng sabi ni Andrew Murray, sabi, let it be your business every day in the secrecy of the inner chamber to meet the Holy God. Sabi, you will be repaid for the trouble it may cost you. The reward will be sure and rich. Sabi nyo nga, sure. Sabi nyo, rich. Grabe naman yung sureness tsaka richness. Di ba? Ako minsan, may reward talaga tayo. Pero ako talaga, kunwari, kaming dalawa ni Ate Mer sa prayer marathon, kaya hindi namin maisuko yun, hindi namin paltan, binalik pa nga namin. Alam nyo kasi ang rewarding, pag sinisik mo si Lord, yung maranasan mo siya. Di ba? Yung ma-experience mo siya. Yung tipong nag-set ka na ngayon, Lord, katagpuin kita ngayong prayer marathon na to. Pupunta ako, katagpuin mo po ko. Maya-maya dumating nga talaga siya. Hinipo ka niya, tinouch ka niya. Di ba? Talagang na-feel mo, andyan yung presence niya. Alam niyo, very rewarding yun. Kahit anong pagod mo, kahit anong stress mo sa school o sa trabaho, tanggal lahat. Kasi na-encounter mo si Lord Amen? Nawa po. Di ba? Ma-apply natin yan. Kaya tingnan nyo ang exhortation ni John sa 2 John 1:8. The Apostle John exhorted the believers under his care to watch yourselves that you do not lose what we have accomplished
but that you may receive a full reward. Makuha niyo yung full reward niyo. Huwag masayang. Sa Tagalog, mag-ingat kayo at nang hindi mawala ang inyong pinaghirapan, sa halip ay matanggap nyo ang buong gantimpala. Amen? Kaya ito na, matatapos na ako. Upo na ng maayos. Upo na ng maayos. Ayan. Kaya number 1, possible ways to serve God. Ito po yung mga yon. Una, serve God with your life. Diba? Kung dapat na ipaalala sa atin to, diba? Kung ano yung mga paraan para ma-serve natin si Lord. Ito, serve God with your life. Ng buong buhay mo. Serve God in your church. Kailangan talaga may church ka. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos na nasa labas. Diba? Sunod, serve God with your talents. Serve God with your time. Serve God with your prayers. Serve God with your money. Yung mga tithes and offering. Diba? And serve God by serving others. At habang naglilingkod ka, wag na wag kang mapapagod. Diba? From time to time, magpa-refresh ka kay Lord. Kaya dito, sabi naman ni John F. Kennedy, my fellow Americans, diba? Sabi niya sa mga Amerikano, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Diba? So, ganun din ngayon, mga kapatid. Diba? My fellow Christians, ask not what your church can do for you. Ask what you can do for your church. Amen? Kasi pag ginawa natin yon, pag tinigil natin yung kakatanong, ano kayang gagawin sa akin ngayon ng church, ng mga ka-LG ko, ng mga ka-member ko, di ba? Instead, ginawa mo, ano kayong pwede kong gawin sa kanila? Yan, sasaya ka talaga. Magkakaroon ng reward. Amen!